lahat dyan. Ayan. And for today's video ay magpo-organize po tayo ulit ng ating mga gamit dito sa loob ng bahay. Kahapon ang ginawa kong pag-organize ay ang technique na decluttering technique. So ngayon, number 2 na technique ang ating gagawin. Ito po yung storage solutions. Ayan. Kung makikita nyo itong boxes, yan mga boxes, ito yung ating gagamitin para mailigpit natin ng maayos ang ating mga gamit. Ayan, tamang-tama kasi meron kaming mga pinalaundry. Ayan, lalagay ko na po ito sa kanilang mga lagayan na mga box. Meron na talaga itong mga kanya-kanyang mga storage box, kaya arrange na lang. Yung aking mga bra, mga towel, dito ko po ilalagay. Ayan. Yan po ang storage solutions. Okay, simulan na natin. Alright mga kainang, ayan. Nagsisimula na po akong magligpit gamit ang ating mga storage boxes. Ayan. Inuna ko po yung aking mga brassiere. At saka yung mga tuwalya ay dapat nakabukod po yan. Pag tayo ay gumamit ng mga storage box, ay dapat yung naka-organize po talaga siya. Hiwalay yung mga halimbawa, mga damit, mga shorts, para madali po natin itong mahanap kapag atin na po itong kailangan. Ayan, magandang paraan po ito, magandang method po ito para sa atin sa loob ng bahay, para maiwasan po natin yung kalat-kalat na gamit dahil meron po siyang sariling mga lagayan. Ayan. O, diba? Kaya mga kainang, pwede nyo rin po itong gawin sa inyong mga bahay. Kailangan lang naman natin yung mga storage boxes para mai-organize natin ng maayos yung ating mga gamit. At alam nyo po ba mga kainang na mayroong magandang maidudulot ang paggamit natin ng mga storage boxes na ito? Yes po. Sa narinig nyo, meron pong magandang maidudulot ito. Unang-una po sa lahat ay hindi po takaw space kapag meron tayong mga storage boxes. Dahil pwede po natin itong ilagay sa isang lugar na magkakapatong-patong lang. Ayan. Maganda po talaga ito kasi maano natin yung lugar, mabibigyan natin ng way, yung ibang bahagi ng bahay. Pwede kasi natin itong pagpapatong-patungin ang mga storage boxes na naglalaman ng ating mga mahalagang gamit. At meron pa mga kainang, para ma-identify natin yung mga bagay na ating pong iniligpit at inilagay dyan sa mga boxes na yan, ay mahalaga na lalagyan po natin ito ng mga label. Opo, kailangan po natin lagyan ito ng mga label. Bawat box ay lalagyan natin ito ng mga pangalan. Halimbawa, gamit mo, lalagyan mo ito ng pangalan mo, gamit ng mga kasama mo sa bahay. Para kapag naghahanap na kayo ng sarili-sarili ninyong mga gamit, ay mahahanap agad. O yan, diba? Magandang paraan po ito mga kainang para organisado, malinis at maayos ang loob ng ating mga tahanan. Ayan, nawa po may nakukuha po kayong tips at idea sa video na ito. O, diba? Ayan, yung kainang nyo ay sobrang busy at nailagay na sa ibang mga boxes yung mga bagay-bagay. Ayan. Kagaya niyan, damit ng aking asawa sa pagtatrabaho ay kanya lang. At pagkatapos ng mga kainang, nilagyan ko po yan ng label. Pangalan niya. Kahit nag-iisang box lang yan, dapat sa kanya lang talaga yan para hindi ba halo-halo. At may iwasan po yung maghahalo-halo yung gamit para maiwasan yung gulo-gulo. O, diba? O, yan, malapit na po yung mga kainang matapos. Ayan mga kainang ha, yung magandang tips ay na ating napupulot, ating nakukuha ay ang paggamit ng storage solutions. Gamit ang mga storage boxes. Ayan. Ayan mga kainang, tapos na po akong magtukpe. Ang iba, nailagay ko na sa mga storage box. Yung mga uniform ng pang-grab ng aking banana. Yan. Palagay na siya dyan. Iligpit na lang mamaya yung mga damit ko. Ilagay na lang yun sa akin mga Durabox. Ayan. Kaya, ganoon lang po mga kainang ang pag-organize ng ating mga gamit. Gagamit tayo ng mga tips. At ang tips na naisip ko kung gamitin ngayon ay storage box solutions. Ayan.
Yan lang po mga kainang ang may share ko sa inyo ngayon. Sana ay nagustuhan yung video at may napapulot po kayong mga tips. Thank you for watching. Hanggang sa muli.